Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Blood versus Duty. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Tuluyan nang nabigla si Marcus nang muling makita si Harold sa isla. Ngunit imbis na makilala siya nito, tila isa na lamang siyang estranghero sa paningin ni Harold. Kahit pa ulit-ulit siyang tawagin ni Marcus, hindi na nito maalala kung sino siya. Sa halip, takot na takot si Harold at paulit-ulit na humihiling ng tulong habang tinatawag ang kanyang mga dating kasamahan na para bang nasa gitna pa rin siya ng digmaan. Doon nagsimulang mabahala si Marcus. Hindi niya naintindihan kung bakit tuluyan ang nagbago si Harold hanggang sa biglang dumating si Ramley at agad ditong pinakalma ang lalaki. Ngunit nang makita ni Ramley si Marcus, agad itong nag-init ang ulo. Kumuha pa siya ng bato at galit na sinugod si Marcus dahil para sa kanya, ito ang dahilan kung bakit maraming inosenteng buhay ang nawala sa kanilang isla. Mariing tinanong ni Ramley kung bakit pa bumalik si Marcus matapos ang lahat ng nangyari. Ngunit kalmado namang sumagot si Marcus dahil hindi siya bumalik para manggulo kundi para malaman ang buong katotohanan. Di na ibinunyag ni Ramley ang totoong kalagayan ni Harold. Sa kanya, hindi na raw tuluyang nakaalis sa isip ni Harold ang madugong trahedyang nangyari noon. Hanggang sa ngayon ay pakiramdam nito, nasa giyera pa rin nga siya. Doon napagtanto ni Marcus na dumaranas pala si Harold ng matinding post-traumatic disorder dahil sa sinapit nila sa isla. Inilihim pala ni Ramley na buhay pala si Harold dahil alam niyang marami pa rin galit dito, lalo na sa mga dating miyembro ng Task Force Alpha. Kahit gaano pa raw kabuti si Harold noon, hindi madaling burahin ang sakit na naiwan na nakaraan sa kanilang mga kabaryo. Sa kabila nito, inalagaan pa rin ni Ramley si Harold dahil minsan nang iniligtas nito ang buhay ng kanyang anak. Ngunit malinaw ang babala niya kay Marcus na umalis na ito bago pa malaman ng buong isla na siya ay bumalik. Pero tumanggi si Marcus. Hindi raw siya aalis hanggat hindi niya natutuklasan ang buong katotohanan sa likod ng madugong gabi na sumira dito sa isla. Dahil dito muling sumiklab ang galit ni Ramley. Para sa kanya, malinaw ang nangyari. Sumugod ang grupo nila Marcus at walang awang pinagbabaril ang kanyang mga kabaryo. Ngunit agad itong itinanggi ni Marcus. Ayon sa kanya, may ibang grupong sangkot sa nangyaring massacre. Ikinuwento ni Marcus na may nakita siyang mga basyo ng bala sa bundok. Tunay na may mga armadong taong nagpaputok mula sa itaas noong gabing yun. Posible raw na sinadya talagang pag-awayin ang kanilang grupo at ang mga tao sa isla upang mauwi sa patayan ang lahat. Ngunit para kay Ramley, hindi pa rin mabubura ang katotohanang inaresto nila si Dato Rachman at itinuring na kriminal. Ipinaliwanag naman ni Marcus na may warrant of arrest noon si Dato Rachman dahil sa aligasyon ng illegal gun running. Ngunit mariing iginiit ni Ramley na inosente si Dato Rachman upang hindi mapasakamay ng mga sindikato. Hindi rin umano ito nagtiwala sa mga otoridad dahil hindi niya alam kung sino-sino sa kapulisan ang protektor ng mga kriminal. Doon nagsimulang mabuo sa isip ni Marcus na baka tama nga ang lahat ng sinabi ni Dato Rachman noon. Habang tumatagal, lalo na ring nangangamba si Ramley dahil mabilis nang kumalat ang mga armas sa karatig na isla. Sunod-sunod na rin umano ang pag-atake ng mga pirata at masasamang loob, kaya naniniwala siyang hindi na magtatagal bago targetin ang kanilang lugar. Dahil dito nangako si Marcus na tutulungan niya silang protektahan ang isla. Ngunit malamig iyong tinanggihan ni Ramley. Para sa kanya, sapat na si Dato Rachman at Jalil bilang tagapagtanggol nila. Ngayong araw ay parang kriminal pang tinutugi si Jalil kahit wala naman itong kasalanan. Sinabi naman ni Marcus na kung tunay na inosente si Jalil, kailangan nila ng matibay na ebidensya. Agad namang itinuro ni Ramley ang mga nakatagong armas bilang patunay na hindi kriminal sina Dato Rachman at itong si Jalil. Sa huli nakiusap si Ramley kay Marcus na respetuhin na lamang ang kanilang pagdadalamhati at umalis na sa isla. Ngunit bago siya umalis, nangako si Marcus na gagawin niya ang lahat upang maituwid ang mga maling nangyari at mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Pagkatapos nito, nagpaalam na si Marcus kay Harold at sinabing kailangan niya nang bumalik ng Maynila. Ngunit hindi niya maaring isama si Harold dahil siguradong papatayin ito kapag nalaman ng mga sindikato na buhay pa siya. Kasabay nito, nagsimula namang mabahala si Jalil matapos siyang makausap si General Carillo dahil pakiramdam niya ay may napansin na ang general sa kanyang mga itinatagong sekreto. Habang pauwi naman si Teresa, biglang tumirik ang kanyang sasakyan sa gitna ng daan. Wala rin siyang makontak dahil lobat cellphone ni Marcus. Mabuti na lamang at dumating si Jalil, tagad inayos ang kanyang sasakyan.
Dahil dito, inimbitahan ni Teresa si Jalil na maghapunan sa kanilang bahay, lalo't wala naman doon si Marcus. Sa umpisa ay tumanggi pa si Jalil, ngunit kalaunan ay napapayag rin dahil sa pamamilit nitong si Dr. Teresa. Samantala, ipinakita naman ni Azuelo ang kanyang tunay na pagkatao bilang mapagmahal na ama at asawa. Harap na nga nitong magpahinga muna sa trabaho upang mabisita ang kanyang anak sa ibang bansa. Ngunit hindi niya ito magawa dahil sa lumalalang problema sa kanilang operasyon. Sa kabilang banda, muling pinagalitan ng kanyang ama-amahan si Lara dahil hanggang ngayon hindi pa rin nga nahahanap si Dato Rakman. Sa kanilang sindikato, napakahalaga ni Dato Rakman dahil plano nilang gawin itong fall guy sa lahat ng kaguluhang nangyayari sa bansa upang walang maghinala sa kanilang ginagawang destabilisasyon. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni Lara sa kanyang mga tauhan na bantayan ng mabuti sina Sabdani at Marcus dahil naghihinala siyang hawak na ng mga ito si Dato Rakman. Ngunit isang bagay ang hindi alam ni Felix. May sarili ng plano si Lara. Muna nitong ipaalam ang lahat dahil alam niyang kapag kumilos si Felix, siguradong may dugo na namang dadanak. Sa gitna ng lumalalim na sabwatan at tumitinding tensyon, isang malaking tanong ngayon ang bumabalot sa lahat. Mahahanap nga ba ni Lara si Dato Rakman bago tuluyang mabunyag ang katotohanan? Talagang kapanapanabik ang mga kaganapan dito sa Blood versus Duty. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagsubaybay dito. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapamilya.